you cannot leave the Philippines without getting these 4 things. For me, these are so important. Number 1, Philippine driver's license. So, paano pag hindi ka naman marunong mag-drive? Anong gagawin natin sa driver's license? Before we answer that question, ano po ba yung mga benefits na makukuha natin if you already have a Philippine license when you're already in Australia? So, the first day na pagkadating namin ng Australia, nakapag-drive kagad kami. Yes, on point naman ang mga public transport. Madami namang mga bus, train, accessible naman. Bakit kailangan ko pa rin kumuha ng driver's license? Kahit sabihin na nating sakto sa time ang mga bus, ang mga train, yung 30 to 45 minutes na yan, makukuha mo lang yan ng 10 to 15 minutes when you are driving. Bukod sa oras na matitipid mo, ano pa bang isang benefit? Yung driver's license, dala ko siya lagi and acceptable po siya as a valid ID dito sa Australia. Way back 2018, nakakuha ako ng driver's license. The major purpose ko for that is that because I know na pagdating ko dito ng Australia, bukod sa makakapag-drive agad ako, pag dumating sa point na I am required to get an Australian driver's license, etong Philippine driver's license, almost ipapakonvert mo na lang. May mong masiskip na step, like the learner's permit, so you don't have to get an L plate. Yung L plate kasi, hindi ka makakapag-drive mag-isa. Dapat may kasama ka laging fully licensed person and meron particular hours dito sa Western Australia, 50 hours. Kailangan mo i-complete under the supervision of that person. So, paano kung walang magsusupervise sa'yo, diba? Masiskip natin yan pag ikaw ay may Philippine license. Ano pang masiskip natin? Isang online test na lang, theory test and the practical test. Napakadaming time na matitipid mo dyan and yung stress, mababawasan talaga. So, halos i-convert na lang. So, don't forget to get your Philippine license before leaving the Philippines, before going to Australia. Sa mga hindi marunong mag-drive, ano ako makakuha ng Philippine driver's license? Hindi naman ako marunong mag-drive, kailangan ko pang magbayad. Sabi nila, medyo mas mahigpit na daw ngayon sa LTO. Kailangan mo ng driving school and kailangan mo ng certain hours din bago ka makakuha ng Philippine license. Unlike before, di ba, magbabayad ka lang. The driving school was not necessary before. Madali lang makakuha before. Kung akong nasa kalagayan nyo, sa tingin ko, gagawin ko pa rin yan. It will be worth it. Unlike pag dumating ka dito without license. Ilang hours din ang required sa'yo and hindi ka masya-shortcut sa pagkuha ng Australian license. Eto guys pagdating nyo dito, kapag ikaw ay temporary or working visa holder, you can use your Philippine license to drive unlimited. Pwede ka kagad mag-drive first day na pagdating mo dito. But if you become a permanent resident, it depends kasi per state. Dito sa Western Australia, 3 months lang mo pwede gamitin yung Philippine license mo. Di ka na makakapag-drive after that. You have to obtain the Australian driver's license. Kaya it's so important to have the Philippine driver's license. Kung makakakuha ka kagad ng Australian driver's license, you just have to pass the theory test and the practical test. Number 2, before leaving the Philippines, don't forget to update your banks. Okay? So, yung mga online banking natin. So, unang dating namin dito noong 2019, I didn't update my bank. Globe ko na SIM card na pagdating mo ng Australia, nag-automatic roaming siya for a year. So, if I need to access my online banks and magpadala siya ng OTP or one-time password, nakikita ko kasi nare-receive ng Globe SIM card ko. But, after a year, biglang nawala ang roaming, diba? So, paano na? Huwag niyo akong gayahin. Nung umuwi ako, nagbakasyon ako, hindi ko pa rin in-update, hindi ako nagpunta ng bangko to update my details, to inquire. So, anong nangyari sa akin? Wala. Hindi ko na po ma-access ang mga online banks ko. If you already know your address, kung may mobile number naman na kayo dito, kung alam nyo na yung mga yan, update nyo na yan. Inform them that you're going overseas for a long time. Pati sa GCash nyo. Wala akong GCash actually, hindi ako marunong. But, I tried to apply here sa Australia, pero ang hirap. Ang mga bangko sa Pilipinas laging down ng system maintenance. Kaya, bago kayo umalis ng Pilipinas, wag nyo pong kakalimutan asikasuhin yan. Kasi if you need to access your online banks, you can do that anytime. And mare-receive mo yung one-time PIN mo. Number 3, before ako umalis ng Pilipinas, ano pa yung ginawa ko? Number 3, all of my documents, I save them in my laptop and USB and in my Google Drive or Dropbox.
Paano pag nakaalis ka and naiwan mo yung mga hard copy mo sa Pilipinas, wala kang access. Ang ginawa ko actually, I save a digital copy of my documents. Isa pa, lahat ng original documents ko, bit-bit ko going to Australia kasi merong mga times na mag-aasikaso ka ng mga papers dito and you need to have that original document. Most of the time naman actually soft copy lang, but sometimes you need a copy of your birth certificate and all of that. So I have a folder na lahat ng hard copy ko ay nandoon lang. Original and photocopies. Number 4, lastly, huwag niyong kakalimutan ng inyong magic syrup. No kidding, hindi pa ako nagma-magic syrup, but ang dami namang Asian store dito eh. Advice ko lang, wag na kayo masyadong magdala ng maraming Philippine products kasi pagdating nyo dito, lalo na pag bago kayo, gusto nyo itry lahat ng bago and yung Philippine products, hindi nyo pa yan masyadong namimiss eh. And pag namiss nyo na, ang dami pong mga Asian store dito, Filipino store, makakabili naman kayo niyan. Kidding aside, number 4, do heaps of research. I did a lot of research talaga. Yung lugar na pupuntahan nyo, yung accommodation, ano kayong papasok ng office, anong sasakyan nyo. Pati yung malalapit na lugar, yung mga malalapit na shops. Research, lahat nasa Google naman. Yung mga major things na ginawa ko talaga before I left the Philippines. So, that's all. I hope naging helpful pa din ako today. Thank you so much till our next vlog. Bye! Fantastic.